Hello po mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyong muli. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mga bansa, saan man sulok ng mundo, tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin mga kababayan. Dahil na ito po, medyo meron na pong natatakot mga katambay. Natatakot po yata at takot na takot yata ang maging presidente ang vice president mga katambay. At alam naman po natin, pag naging presidente ang vice president ay unang-una po maaayos na po ang problema ng ating bansa. Lalo po sa kumakalat po na droga, krimen, terorismo, lalo-lalo po ang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, mga NPA, terorista, ay manganganib po sila pag ang Vice President ay maupo. Siyempre po, lalo-lalo ang korupsyon, mga katambay. Dahil yan po ay tututukan ng Vice President. Siyempre, sino ang unang aalma para hindi maging presidente ang Vice President? Siyempre, yung sumusuporta po yata sa CPP, NPA, NDF. At ito po, painggan po natin mga katambay. Ang una pong umalma at takot po yata maging presidente, ang presidente ay takot po maging presidente ang Duterte, lalo ang vice president, dahil baka po siya ay makulong ng tuluyan mga kababayan. Dahil siya ay may conviction na. Meron na po siyang conviction ng child abuse. Dahil ito po ay napakalakas po sa institusyon ng Kamara, hindi pa po ito nakukulong at hindi pa po ito tinatanggal sa Kongreso o suspinde, hindi man lang nasususpinde. Pag ang Vice President ay naging Pangulo, palagay ko mga kababayan, meron na pong tamang hustisya para sa kanya. Mga kababayan, hindi na uso ang palakasan kay Congressman, hindi na palakasan kay Speaker, di umano ang mangyayari mga kababayan. Painggan po natin si Franz Castro na meron na pong conviction ng child abuse, kung paano po niya, i-question, batikusin ang pagtakbo ng Vice President at panalangin pa niya na wag daw po sanang manalo mga kababayan. Sa takot yata. Gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya. No? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, sana hindi siya manalo. Sana raw po hindi na manalo ang Vice President. Kasi nahandun kasi yung takot. Yung takot po nila. Takot po na makabayang black. Lalo po ang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Ay talagang nahandyan po ang takot nila mga kababayan pag naupo po ang Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman po natin, nung naupo po ang dating Pangulong Duterte, napakalaki po ng porsyento na sila po ay nabuwag. Napakalaking porsyento po na nagbalik loob na po. Nagbalik loob ang ating mga kababayan na matagal na pong namundok. Diba? Napakarami po na binigyan pa po ng pang-umpisa, kabuhayan. Pero ngayon, nagpapalakas na naman yata sila mga katambay. Dahil sabi ng Vice President, ay kaalyado na daw yata sila ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Ito po, pakinggan natin yung sinabi po ng Vice President. Ibalik tanaw po natin yung sinabi niya po sa Japan, sa ating mga kababayan. Nakinatatakot po maging Pangulo ng isang conviction o convicted ng child abuse. Mabuhay! Sayonara ang gwapa na BP. God bless you all. Thank Good you. health sa year 2025. Domo arigato! Thank you! Thank you, BP. Warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po. Coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious.
kababayan, yes, may posibilidad tumakbo ang Vice President na kinatatakot po na Makabayan Black sa pangunguna po ni Franz Castro na convicted ng child abuse. Mga kababayan, ano po ang napala natin sa Makabayan Black? Napakatagal na po na Makabayan Black sa Kongreso, mga katambay. Wala po tayong napala dyan. At wala po tayong nakitang mga proyekto niyan, mga katambay. Ano kaya mga proyekto ng Makabayan Black? Ano kaya? May pagawaan kaya ng baril ito? May pagawaan kaya ito ng mga bala? Di umano? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi ko rin po alam ang mga proyekto nito eh. Dahil wala po itong ginawa kundi bumatikos po ng bumatikos. Lalo po ngayon, 3 taon. 3 taon po binabatikos po mga Duterte eh. Mga katambay. Wala naman pong ginawa kundi batikusin ng mga Duterte. At galit na galit po ito sa korupsyon. Pero yung korupsyon na napakalaki na tuklasan po sa institusyon nila ay wala pong bumabatikos, mga katambay. At wala po silang yaw-yaw, mga katambay. Kaya pag naupo ang Vice President, pati yung institusyon nila ay paiimbestigahan po yan. Dahil mismo ang Vice President natuklasan niya kung paano kontrolin ang pera ng bayan. Mga katambay, 2 tao lang kumukontrol, kumukumpas kung saan dadali ng pera ng Pilipino. Alam ng Vice President, pati ang First Lady ay kumukolekta yata daw ng pera ayon sa Vice President na hindi naman halal ng bayan, mga katambay. Alam lahat ng Vice President yan. Kaya pag naging Pangulo ang Vice President, isang kinatatakot ni Franz Castro yan, mga katambay, dahil sila mismo ay malilintikan. Dahil basang-basa na at basang-basa at ang lahat ng ginagawa nila ay bistado na po ng Vice President. Lahat po sila alam na. Pati po ang trabaho nila, ang ginagawa nila, mga proyekto nila, tapos ang mga pera kung saan po nila dinadala at kung paano po nila minamanduhan ng pera, mga congressman, mga senador na kumikita, nangungumisyon sa mga proyekto ng bansa, mga congressman, mga kumikita, mga katambay, ibang klase. Alam lahat ng Vice President yan. At alam din ng Vice President ang karakas ng Pangulo. Ang karakas ng Pangulo ay alam din ng Vice President. Ang issue po ng droga ng Vice President at galit na galit po ang Vice President sa droga. Kaya nga gusto niya magpa-drug test lahat ng empleyado nanunungkulan sa gobyerno ay gusto niya pong magpa-drug test, di po ba? Pero wala pong umaksyon ditong politiko. Maliban lang po sa kanila at sa pamilya Duterte, mga katambay. Meron pong naglakas loob yung tumatakbo po sa Davao. Kailangan po nilang gawing magpa-drug test po sila dahil talo sila kung di sila nagpa-drug test. Pero sa mga congressman, sa mga senador, wala! Olats pagdating sa drug test, mga babayan. Kaya po, isa po yan. Isa pong matutuldukan yan pag naging Pangulo ang Vice President na kinatatakot ni Franz Castro na convicted ng child abuse at ng Makabayan Black. At syempre po, napakarami po yan na matatakot po sila, mga kababayan. Lalo po sa social media, yung panay po paninira, atake na atake dahil lang sa hindi sila nababayaran. Ayan, medyo matatakot po yan. Dahil puro kasinungalingan na kanilang pinapakalat sa Vice President. Mga kababayan, di ba? Kaya po, matutuldukan po yan. Yung issue po ng Makabayan Black, siyempre po, droga, nakita natin, yung mga smuggler na pinaghahabol ng ating bansa, ng ating gobyerno bagong Pilipinas, hanggang ngayon walang nahuhuling mga smuggler, mga drug lord na pinagbibintangan sa mga Duterte raw ang drug lord, pero sa katotohanan, sa Malacanang nahuhulihan ng droga. May nahuhuling droga sa facility ng Malacanang nung mga nakaraang balita. Di po ba? Bintang sila ng bintang sa droga issue ng pamilya Duterte, pero sa kanila bumabalik. Nahuhuli sa Malacanang. Ibang klase. Sa facility, nakakapasok ang droga. Kaya nga sabi ng mga Pilipino, 2 lang daw po yun.
kung nagdadala raw po ng supply di umano o kumukuha daw po di umano ng supply sa Malacanang. yun ang mga pumuputok na sinasabi ng ating mga kababayan di umano Di ba? Kaya dito po lahat po yan ay matutuldukan pag naging pangulo ang Vice President dahil alam po ng Vice President ang problema ng taong bayan, problema ng mahihirap, problema ng Pilipino, nakikita po. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang hindi po nakikita ay ang problema po ng mahihirap. Hindi po nakikita yata ng bagong Pilipinas ang problema ng middle class, problema ng mahirap. Ang nakikita lang po nila problema at sinusolusyonan ay ang problema ng mga politiko, problema ng mayayaman, problema ng mga oligarko, mga kababayan. Yun yata ang kanilang nakikita lamang na sinusolusyonan ng bagong Pilipinas. Problema ng mga politiko, mga oligarko, mayayaman, mainstream media, social media, at ang problema ng sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, mga katambay. At ang problema ng droga, mukhang sinusolusyonan din po yata nila, mga katambay. Kaya nga nakita nyo po, laganap na laganap ang droga sa ating bansa, ang krimen, laganap na laganap, pati po ang ating mga kabataan, mga anak nating mga kabataan ay nakikidnap na naman po, kinikidnap na naman. Kaya po napakaraming solusyon ang nagagawa po ngayon sa ating bansa. Puro solusyon po. Ibang klase po, nakakatakot po. Dahil laganap na naman po, pati po kidnap. Nangingidnap na po sila ngayon. Krimen, droga. Pagka may droga, may krimen. Napakaraming adik sa lansangan, lalo sa gabi. Nakakatakot na naman po ang ating bansa. Sa loob lamang ng 3 taon, mga kababayan, napakabilis ng pangyayari. Parang kailan lang sila ang takot sa gobyerno. Ngayon, Pilipino na ang takot sa kanila, mga kababayan. Ibang klase na po. Kaya nakakalungkot po. Sana palarin at manalo talaga ang Vice President. Kahit ano sana gawin nila, ay hindi sana sila magtagumpay, mga kababayan. Kasi pilit po nila itong pinababagsak. Di po ba? Gamit po ang puwersa po yata ng gobyerno. Puwersa nila lahat, kasama ang CPP, NPA, NDF, kasama ang mga dating senador na talagang kasama sa pagpapabagsak. Meron pang senador na nakulong dahil sa issue ng droga, nakalaya na. At meron pa rin senador na sinatawag na senador daw po at kahol ng kahol. Senador na kanin yata ang tawag nila, mga kababayan. At syempre po, ang grupo po ng Makabayan Black ay talagang kasama po ang mainstream media, hindi naman lahat di umano. At lalong-lalo sa social media, napakarami pong magkakasama para lang po pabagsakin ang Vice President. Gagawin nila lahat, gagawin talaga nila. Ibubuhos po nila ang puwersa yata nila, mga katambay. Buong puwersa yata, kasama yata ang pera ng Pilipino. Poponduhan po yata nila ito ng sobra-sobrang laki para sinasabing demolition job, mga katambay, sa Vice President. Kasi may umugong na po dyan 1 trillion ang pondo pagpapabagsak lang sa Vice President. Kung totoo man yan, pinaputok ni Senadora Amy Marcos, mga tambay. Ibang klase po. Pera ng Pilipino, ibubuhos mo lang dahil sa isang matinong politiko, isang matinong maglingkod, dahil ayaw mong ang Pilipinas ay maibangon, matulad man lang sana ang ating bansa, kahit sa Taiwan, di ba? Kahit wag na sa Singapore, kahit sa Malaysia man lang, di ba? Thailand, o kahit sa South Korea man lang, di ba? Dahil hindi na natin kayang habulin ang unlad ng Singapore, Japan. Di ba? Mahilera man lang ang ating bansa na tayo man lang ang kumukuha ng manggagawa na galing sa kanila. Hindi puro tayo ang nagdadala ng manggagawa sa kanila. Dahil nga po, walang trabahong maibigay ang ating bansa. Dahil sagana tayo. Saan tayo sagana? Sa korupsyon. Diyan po tayo sagana sa korupsyon. Di ba? Hindi po tayo sagana na bigyan tayo ng gobyerno ng trabaho. Kaya nga nag-a-abroad tayo Abroad tayo na abroad. Dahil sagana tayo sa korupsyon. May pera ang bansa, napakaraming pera, nakakautang pa. Trilyon ang binopondo natin taon-taon. Pero
wala pa rin. Kailangan pa rin natin mag-abroad, mga kababayan. Dahil wala nang trabaho kang makuha, napakaliit pa ng swelduhan sa ating bansa, mga kababayan. Pero sa korupsyon, yan mo maasahan. Pagdating sa korupsyon, ay dyan malalaki. Malalaki ang pera sa korupsyon. Di ba? Kaya nga sabi ng matatanda, sa panahon daw ngayon natin, ang sabi ng matatanda, kung gusto mo raw yumaman at maging bilyonaryo, maging milyonaryo, pumasok ka raw po sa politika. Lalo kung ikaw ay masamang politiko. Kung ikaw ay mukhang pera at sumasamba sa pera, kung gusto mo raw pong yumaman at maging milyonaryo at bilyonaryo, sumasamba ka sa pera, pumasok ka raw po sa politika. Pag nanalo ka, instant daw, instant. Instant milyonaryo ka, instant bilyonaryo ka, mga kababayan. Grabe, no? Totoo kaya yon, mga kababayan? May katotohanan kaya yon? Yung sinasabi ng mga matatanda sa panahon ngayon, mga kababayan. Kaya po dito, mga kababayan, dire-diretso na po yan. Dire-diretso na po hanggang Pangulo ang Vice President. Di na po nila mapipigilan yan. Mahirap na pong pigilan maging Pangulo ang Vice President. Bakit ko nasabi? Wala naman sila ipagmamalaki. Wala naman silang natrabaho. Paano mo hihigitan ng ginawa ng Vice President at hihigitan ng ginawa ng mga Duterte? Paano mo hihigitan? Wala ka namang ginawa. 3 taon na kayo sa pwesto, wala naman kayo ipagmamalaki sa mga Pilipino, maliban sa flood control at puro pamumulitika sa mga Duterte. Yan lang ipagmamalaki nila. Araw-araw, laman ng balita, laman ng social media, mga kababayan. Yan po ba? Yan po ba magpapabagsak sa mga Duterte? Samantalang mga Duterte, trabaho, proyekto nakikita ng taong bayan. At yung pag-control at pag-handle sa COVID-19, napakalaking achievement po ng mga Duterte yan. At yung malinis po ang ating mga mababantot, excuse me sa mga kumakain, mga taian nating mga katubigan. Lalong-lalo na yung malapit po dyan sa City of Manila, Manila Bay. Di ba? Taian yan. Di ba? Ilog Pasig na malapit sa Malacanang. Basurahan yan. Taian yan. At pati yung pamoso natin. Di ba? Yung pamoso natin, Boracay, naging taian din, basurahan. Di ba nalinis? May mga achievement na nagawa at napakaraming airport, napakaraming tulay. Di ba? Kauna-una ang subway. Proyekto po ng build. Pati yung kasama sa proyekto yung napakalaki nating airport na ginagawa, di ba? Sa Bulacan. Di po ba? At napakaraming nagawa, mga tambay, mga karsada. Pati ating mga tren, di ba? Mga magdudugtong na mga karsadang kidadami, di ba? May mga nagawa. Hindi po puro pamumulitika ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Proyekto ang ibinigay niya sa mga taong bayan, sa atin. Proyekto ang pinakita niya. Proyekto. Kahit tayo umuutang tayo, pero may proyektong kapalit, napapakinabangan ng bansa ng Pilipino at nakapagbigay ng maraming trabaho. Ngayon, ano po ang binigay na trabaho ng Bagong Pilipinas? Magpasweldo yata sa social media. Puro social media ang pinasusweldo yata, mga tambay, at mainstream media yata. At mga politiko yata ang mga pinasusweldo nilang malalaki. Mga kababayan, hindi po ang middle class at ang may hirap nating kababayan. Walang trabaho. Ang binigay lang, ayuda! Ayuda! Na may kasama pang korupsyon, mga kababayan. Ayudang may korupsyon daw po, mga kababayan. Dahil panahon ng politika. Di ba? Muli po, mga tambay, good luck na lang po. Good luck na lang po sa kanila. Sa mga maghahangad, good luck na lang sa inyo. Pabagsakin nyo ang mga Duterte, lalong-lalo ang Vice President. Habang pinababagsak nyo yan, gawan nyo na issue, lalo lang kayong nalulubog sa kumunoy. Sa kumunoy. Lalo itong Makabayang Black na convicted ng child abuse, hindi na natin makikita yan. Hindi na natin makikita sa susunod na taon. Tumatakbong senador yan, mga kababayan. Kahit may himala, malabo na siyang makakuha ng himala. Si Franz Castro.
at ang Makabayan Black. Ngayon pa, binigyan tayo ng Pangulo na dating Pangulong Duterte na 6 na taon. Ikumpara mo sa kanila ngayon, unbelievable na lang na manalo pa sila. Sa survey na lang sila mananalo. Sa totoo lang, mananalo na lang sila sa survey. Yung survey na lang, mga tambay, doon sila mananalo. Saka sa social media at mainstream media. Pero sa actual na botohan, malabo pa sila sa sabaw ng pusit. Lalo kung walang dayaan. Yan po. Mananalo sila sa dayaan. Sa dayaan. Di umano. Yan, mananalo sila. Di ba ba? Pagka dayaan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga kababayan. Suportahan po natin ang magbibigay po ng muling pagbabago sa ating bansa. Kailangan po natin yan mga kababayan. Dahil kung hindi po ang magbabago ng ating bansa, kawawang-kawawa po ang ating mga anak at ang ating masusunod na lahi sa ating bansa. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Sa muli. Bye-bye.